September 25. Happy Hump Day po sa inyong lahat. And as always, we bring you the very latest news. So do stick around until 3 p.m. I'm Denise Tan. At ako naman po si Lord De Vera. Sit tight at hindi gaya ng ilang senador. We're not about to fight. This is Afternoon Delight. Okay, kalagitnaan na po ng ating linggo. Kamusta po ang inyong week so far? Please do let us know in the comment section below. Ang ating chosen delight of the day, takoyaki. Love you! Love you! Kanina ko pa gusto sumundot, kaya lang ang ganda ng pagkaka-frame kasi ni Direk Oo kanina. nga Parang art na art yung pagkuha, yung close-up niya. No? Okay, anong klase mga takoyaki ito? Hindi ko alam. Iba-iba yung itsura Ito nila? parang cheesy kasi meron pang nasa taas tayo nakikita. Okay. No? Sa gitna. Mukhang ano ba yan? Cheese ba yan? Or parang pork floss? Parang floss, oo. Tapos baka ito yung typical na may squid Yung sa original. loob. Oo. At bonito flakes. Yung naamoy mo na medyo funky. Yan yung tinatawag na bonito flakes. Yan ang nagpapasarap. Essentially, yan ang nagpapalasa ng maraming Japanese dishes, yung bonito flakes. Yan yung umami na pinanggagalingan. Pero, okay. Ako, ang kauna-unang takoyaki naabutan ko ay sa Cubao, sa loob ng Rustans na Sa loob ng Rustans? malaki yung grocery kasi ng Rustans. Ah. At may mga food areas doon. Doon ko nakita yan, takoyaki na yan, at itong itsura niya, no? Ganyan-ganyan mismo at yung amoy, hindi ko talaga makalimutan. Basically, pag pumunta ka ng Tokyo, halos wala ka makita. Basically, Osaka talaga ang origins. Oo, Osaka nga daw. Actually, nanonood na ako ng mga vlogs Tapos, meron silang maliit na stall na pinipilahan ng mga tao. I think they get in line for more than an hour. Dahil sobrang sarap daw nung takoyaki. Sige nga. Alam mo, kakabusog to, mga 3 lang, okay ka na. Sige nga. Ako dito. Natikman. Dito ako. Baka naman, hindi kaya ano to, munchkins. Munchkins. Paano ka kumain takoyaki? One whole subo o kagat ng kon? Kaya yung one whole subo, pero parang hindi masyado nakakaganda dito on cam, ano? So, magpa-demure tayo. Masarap to. Malasa, ah. May keso yung loob. Tsaka kita pa yung squid, oh. Ayun, nakikita ko yung squid. Ito yung original. Mm. Hindi yan simpleng squid. That is actually octopus. Ay, octopus, yes. Masarap. Saan galing to? Hindi ko alam Mamaya tanong natin si Kuya Glenn. Sana po masarap din ang inyong merienda at sabayan natin ang mga storya on social media. Unahin natin on the Philippine Star. The headline reads, Maximum Leniency, House Extends Deadline for VP Sara to Defend 2025 Budget. Aba, why the biglang cambio? So hanggang Wednesday daw, to appear personally. Oo, Wednesday today. Oo. Iniintay, ano, sabi we are extending maximum leniency in hopes of allowing the Office of the Vice President to defend its budget. Sabi yan ni One Rider Representative Rog Gutierrez. Kasi ang nagpakita lang ngayon to represent the VP is yung kanyang spokesperson, si Attorney Michael Poa. Which, alam mo, kanina kasi nanonood-nood din ako, no? Madaming nandun, but they were there for DepEd. At sabi nila, they're not in authority to speak about anything else from the Office of the Vice President. So, kaya iniintay nila, no? Yung committee kasi, yung Committee on Good Government, ang nangangasiwa. Kaya ito pa rin ay may kinalaman doon sa mga questions regarding yung pag-handle ng budget. Last, yung huling-huli, no? So, 10 a.m. last Monday dapat nakaschedule. Pero, again, no show. Correct. Parang nung September 10 din. At, again, yung representative daw was authorized to represent her. Pero kasi, buti walang nag-aaway ngayon at may nagkakabatuhan ng mga hopya. Mga ganyan, ano? Wala namang nagbatuhan ng hopya. Pero, okay. So, abangan natin. Maximum leeway. Kung iba kaya ito, Tita Denise, hindi na pagbibigyan. Ang tanong dyan is, kung hindi ulit sumipot, ano na ba talagang mangyayari? Ipapatawa na ba ng magde-decide na ba sila about the budget? Takot lang nila kasi baka makabawi politically, yari sila lahat.
Kasi nabawasan na nga, di ba? Oo. As yung original 2 billion proposal sa Office of the Vice President, naging 1.3 billion na lang. So, abangan natin yan. Bigla siguro natakot sila lahat, ano? My God, hindi siya nagsasalita, hindi nagre-react. Oo. Baka may pinaplano sila ng pumunta ng Nako, Bicol. ang hirap. Di ba? Oh. Pumunta na nga, di ba? Ng Naga naman. Ayun nga, baka nga, Oo. doon sila kinabahan. Oh. Alam mo naman. Pero, okay, yan sa Congress, aba. At sabi naman ng isa, kahapon, if you can't fulfill your duties, aba, step down na lang daw. Oo. Pero, okay. Kailangan natin ng pamunas next. Doon sa ating screen na, no? Oo, ng screen. Hindi, okay lang naman. Sige, so abangan natin yan. Pero, teka, Oh. ngayon ang, tama, di ba? Hanggang 25. Hanggang today. So, ano mangyayari pag hindi talaga sumipot? Correct. Yan ang abangan natin kung ano yung developments after, whether she appears or does not appear again. Sa ano mang mangyayari, she will remain unbound. Unbound. Okay, ito naman pag-usapan natin. Still on the Philippine Star rather, via Life. Journey's Jonathan Cain shows support for Arnel Pineda after thinking about leaving the band. Quote, "You're not going anywhere." Yan ang sabi. Wow. Kasi nga, kung naalala nyo ho, kahapon po kasi naglabas tayo na si Mr. Arnel Pineda ay humingi ng patawad sa kanyang mga fans after not necessarily hitting all of the high notes dun sa kanyang concert. At ang sabi niya, kung meron daw magkaroon ng 1 million, di ba? 1 million go votes, aalis na daw siya sa banda. Kailangan talaga pagbotohan. Pero kabanda niya mismo, itong si Jonathan Cain, yung keyboardist, Yes. sabi, "You're not going anywhere." Hindi ka hindi ka alis, dito ka lang. Ano nga ba itong that-faced backlash? Kasi gusto kong malaman ito sa Rio, sa Brazil. Di ba pa kahapon nga, pinag-uusapan natin na yung physical talaga, actually ang daming changes sa body when you age. At pwedeng isa yan sa maging factor. Pwedeng yung mga earpiece, pwedeng yung dami ng tao, and how the concert goers also were behaving, kung malakas ba masyado. Ang daming factors also. Pero again, kine-question ko ang decision to do anything that involves creativity and artistic skill, expression, hindi dapat sinasalalay. Sa biritan. Hindi, sa boto. Sa boto, Ano man, ikaw lang ang pwedeng mag-decide kung gusto mo o hindi mo gusto. And you can't please everybody. Correct. Diba? At kung kabanda, kung mismong keyboardist naman ang nagsabi, na stay ka lang. Pero bakit keyboardist lang? Baka hindi abangan din natin, baka naman meron din silang statement. Basta kung nandyan pa ang passion para sa pagpa-perform, para sa mga fans, why not, di ba? Tandaan natin, hindi si Steve Perry yung original na singer talaga ng Journey. O sa mga tambay sa amin, Journey. Parang Grabe Deep siya. Purple. Oo. At mula ng 1973, marami ng lineup changes sa dinaanan tong bandang to. No? So, isa na nga lang yung original na natitira, yung gitarisang si Neil Sean. Okay? So, well, baka naman kasi isang paraan din yan para ma-engage yung publics nila, no? So, tignan natin. Boboto ka ba? Alam mo, may magandang pagbotohan na isa Yung next topic Ito nga yung next topic. Pinag-uusapan talaga to online din, on the Philippine Star, Emmanuel Atienza. Krishna Gravides speak out on viral Guess the Bill video. Okay, nag-viral yung video dahil they're playing a game na, no? Oo, yung Guess the Bill nga. Kung Okay. saan ipinakita nila na kumakain sila with the friends at tapos huhulaan whoever Gets closest. Oo. Or, approximation noong actual bill. Oo. Ano ba, siya magbabayad? Siyang magbabayad. Bakit ganun? Ikaw na yung Dapat nga ikaw yung pinakamalapit, ikaw yung ligtas. O baka yung pinakamalayo siya yung magbabayad? Ganun ba yun? Ganon?
Eh di magsasabi na lang ako na outrageous number. Whoever guesses the bill right wins and has to pay. Ba't ganon? Yun nga parang nakakalito yung kanilang mechanics sa kanilang game. But nevertheless, ayan nga, kaya siya nag-viral ay dahil lumalabas na yung bill nila was supposedly 133,423 pesos .99 cents. My God, yun lang? Yun lang ba? Yan, typical meal lang namin ni Tita Denise yan eh. Tapos may ipapakita natin yung video kung saan sila naglalaro at nanghuhula kung magkano yung kanilang bill. Pero ang daming mga netizens na hindi ikinatuwa ito at sinasabi nila they were lacking sensitivity at sa dami daw ng naghihirap at dami ng pinagdadaanan ng kanilang mga kapwa Pilipino, bakit kumbaga binabalandra pa nila yung kanilang lavish lifestyle. Tapos yung check your privilege, ng Nepo baby at itong si Emmanuel, kaya pala, kasi nadamay of course yung tatay, no? Si Kuya Kim. Nakita ko pagsabihan mo itong anak mo, pero ang defense naman niya kasi, bakit ako sinisisi nyo for the spread of the inequality of wealth sa Pilipinas o kung ano man. Kasalanan ko ba yun? Ako ba ang nagpa-perpetuate niyan? Etc. etc. At bakit hindi nyo kulitin itong mga... And she went on to name several celebrities. Yes. Na sa lahat ng celebrities, isang Pinay na artista yung na-single out niya. Ang defense naman ng mga fans nung pinangalanan na artista, excuse me, but she had to work hard to get where she is. Kasi parang may Bulgari event yata na nadamay naman dito. Actually, nagsalita pa ang dagdag nga nito. Ang sabi niya is, even if they had that much money, it's their choice and freedom to do what they want with it. Yan ang kanilang depensa. Malaro nga yung Guess the Bill yan. Karinderya ni Allen Pangchang. Ay, parang gusto ko yun. Magkano ang half rice at saka half gulay? O magkano yung extra rice ngayon doon sa fast food na may bubuyog? 20? 25. Ay, grabe, hindi ako magbabayad. Ang mahal. Samantalang nung ako, pumapasok pa ako sa may Sampalok, 5 piso lang ang diba? Extra rice. Isang takal pa yun na malaking mangkok. Sa mga magtataka, anong restaurant ba yan ang umaabot ng 130 pesos? 130,000 pesos? Ano yun? Kumakain ba sila ng ginto? Well, it's a Japanese restaurant na ang pangalan ay Yamazato ba ito? Nasa first paragraph, I think. Nasa first paragraph. Ito ay located sa isang hotel sa Pasay. Tama, Yamazato. Sa Pasay. At meron silang kaiseki. Ibig sabihin itong yung kaiseki, di ba? Parang sa Osaka rin ito. Ito yung mga very fresh according to the seasons sort of ingredients. Pero meron din silang, ito yata teppanyaki. Yung nakita natin. At meron silang ng mga per head na kapakete na. Merong teppanyaki menu na 10,000. Kompleto na. Pero naman, may wagyu naman daw kasi. Sarap. So, pero kung 10,000 isa, I suppose marami sila para umabot. Siguro, hindi masyadong klaro dun sa video kung ilan sila, no? Pero again, please do let us know what you think about this. Kung dapat ba, nasisingle out ba silang mga friends? Or spending that much? Dapat bang putukan? Or insensitive ba ito talaga? Kung hindi naman ito aabot doon sa... Kumbaga, hindi kaming market ninyo, huwag nyo kaming pakialaman. Pwede naman kayong wag mag-follow sa amin. Ganun. Or kailangan bang tuligsain Tsaka, head-on. eto, Lord, gusto ko malaman kung ano yung tingin ng ating mga netizens. Doon sa binitawan na lang salita, na kahit naman may pera sila, it's their choice kung saan at paano nila gagastosin. Please let us know what you think about that. As we move now Teka to... muna, Tita Denise. Go. Yung nagpapatanong sa ating viewer, no? Si Tito Mike, ang galing itong sa Population Commission din, na ngayon based in Canada. Kung nakakain ka na raw ba sa social... Ito, kakabahan ng Yamazado, Tito. Sa Lopez Canteen. Ay, favorite! Talaga? Wala na siguro... Sige, mahirap yung ginagawa ni Tita Denise. Mr. and Mrs. Lopez, maraming salamat Kilala mo sila, ha? Oo, favorite ko yun kasi
Lagi silang, lahat ng athletes, majority, lagi Yes. pupunta sa kanila. Yes. Malapit lang kasi sa gym. Tatawid ka lang ng Pinoval. Sa lumang gym. Ang ganda na ng gym ngayon eh. Ayaw nga pala, may Oh, bagong iba gym na, nasa may gitna na. Pero yes, suki ako. Magkano ang dalawang ulam na agad sa Lopez, di ba? If you order. Ang alalang-alala ko sa Lopez is, you can choose kung spaghetti or palabok. With May ganon? chicken, with chicken. Or kanin with 2 pieces of chicken. Tapos lagi ako may extra order ng lumpiang toge. Huwag mo siyang husgahan. Dahil atleta siya noon. At Oo nga. toge naman yun. Oo. Okay, Di, tsaka 5 hours kaya ang training namin sa isang araw. Every day. Kita mo naman ang epekto kay Tita Denise. Pwede na mag-slam dunk champion. Alright. Speaking of champion, ito. Champion din itong susunod na desisyon ng Thailand. Correct. Monumental step, as they say, as a Thai king signed same-sex marriage into law. And they are the first in Southeast Asia. That is correct, Tita Denise. Cool na cool talaga itong bagong hari, ano? O palibasa, may liberal values at mahilig magsuot ng... Basta iba siya, no, Kara? Pero for the longest time naman kasi, ang Thailand was always seen as a stronghold para sa LGBTQIA activism, ano? At ito nga, may isang grupo doon na nagpaplano sila magkaroon ng mass wedding para i-celebrate ito. Oo, for their celebration. Alam mo, ang daming nagsalata, no, natuwa, especially for same-sex couples. Meron tayo nagsabi nila dito, ito si Apiwat. He is 49 years old and he's been together with his partner for 17 years. Sabi niya, we've been waiting for a long time. Oo, at ang hari na nag-sign niyan, of course, is si King Maha Vajiralongkorn. Galing! Parang hindi pinractice, King Maha Vajiralongkorn. Hindi po yan yung king. I assure you, hindi po yan yung king. Member of the LGBTQ+ Yes. community. Taiwan naman matagal na noon, pero 'di ba? Dito sa part na ito ng mundo, medyo may hirap-hirap at marami pa talagang mga issues ang mga, sabihin natin, mga konserbatibo at mga tradisyonal. Pero ano pa ito pala. So 120 days after signing. Yes. So it will take effect by January. Doon pwede yung mga unang wedding. Diba? Happy New Year. Yan ang Happy New Year talaga. Correct. Well, considering Buddhist majority ang Thailand, may conservative traditional values pa rin, pero yung discrimination pa rin, hindi pa rin kasi mawawala talaga. No? At kumbaga, ang Buddhism, in essence, is a religion of tolerance. No? It's a religion of kindness. Dapat rin kung ganun, at alam natin na separate dapat ang relihiyon, pananampalataya at sa politika. Pero ito talaga yung love wins na tinatawag. That's right. So congratulations. Sana kung kayo po ay nagpaplano, good news to para sa inyo. Tama. At tandaan natin ang magandang kasabihan ng mga Theosophist, Tita Denise. The truest form of religion is love. Ganda. And I am reading ang susunod nating istorya. Pinag-uusapan din at pagmumultahin na ng San Juan City, LGU, ang lahat ng mahuhuli na lang magsiswimming sa baha. Patay, yari kayo. Yari yung mga taga Green Hills Village. Ano kaya reaksyon ng mga taga roon? Sasagutin natin Mobile Journal, Francis Orsho. Hindi mapigilan ng iba na idaan sa swimming ang yamot kapag baha sa kanilang lugar. Pero dahil sa kaakibat niyang peligro, sa San Juan City, ipinagbabawal na yan. Kasagsagan ng bagyong Karina at pinalakas na habagat nang muling makaranas ang Metro Manila at iba pang probinsya ng malawakang pagbaha. Kasunod niyan, ang pagtaas din ng kaso ng leptospirosis. Bukod sa hindi man kagustuhan ng marami na lumusong, meron din kasi talagang sinasadya ng mag-swimming sa baha. Kaya sa San Juan City, ipinatupad ang isang ordinansa kung saan papatawan ng multa ang sinumang maglalaro sa baha. Mula 500 hanggang 1,000 pesos. Ang residenteng si Tatay Edward, sang-ayon dito, pero huwag na raw sanang maningil ng multa. Ordinansa okay lang, pero wala nang multa. Sawayin lang. Asawayin lang yun. Yun na yun. Parang isipin mo tuloy, pagkakita mo pa yan eh.
Sa pinakahuling tala ng Department of Health, aabot na sa mahigit 4,500 ang kabuuang kaso ng leptospirosis sa bansa as of September 7, habang halos 400 na ang nasawi dahil sa sakit. Una nang sinabi ng DOH na nakukuha ang sakit na leptospirosis sa tubig baha na kontaminado ng ihi o dumi ng infected na mga hayop gaya ng daga. Dito inirekomenda ng ahensya sa Metro Manila Council na ipagbawal ang pagtatampisaw sa maruming tubig. Kaya bago pa ang ordinansa ng San Juan, una nang naglabas ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng regulasyon na ipagbawal ang paglangoy dito. Sa larangan ng public health, maraming paraan para mapakilos ang sambayanan ukol sa kanilang kalusugan. Yang ordinansa ng San Juan ay isa lamang sa mga paraan. So it is really up to the local government sa nakikita niyang tatalab sa kanilang lugar. Hiling naman ng Metro Manila Council sa ilang LGU magpatupad ng ordinansa tulad ng ginawa ng San Juan. Sa ngayon, hindi raw inaalis ng DOH ang posibilidad na lalo pang tumaas ang kaso ng leptospirosis. Lalo na't malapit nang mag-umpisa ang nagbabadyang La Nina. Isa pang hiling ng DOH, tingnan ng LGUs ang kanilang solid waste management. Tignan natin ang tubig baha bilang isang maduming bagay. Hindi dapat lumulusong, hindi dapat pumupunta. Tandaan, ang incubation period ng leptospirosis ay matagal. Kaya kahit wala tayong nararamdaman, basta tayo ay napalusong sa baha, anuman ang dahilan, kumonsulta lagi sa isang health center. Bukod sa mga ipinatutupad na patakaran ng otoridad, simulan din natin ang disiplina sa ating sarili. Dahil kalusugan din natin ang maapektuhan sa ating mga ginagawa ngayon. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. Nga kasi isang dahilan nga kaya ginagawa nila to ay na-overwhelm yung health system ng isang local government unit. Imbis na napupunta o nagagamit sa nangangailangan talaga. Minsan yung mga nakukuha sa paglalaro sa baha, ito yung nakakadagdag pa, no? Pero kasi since Mayor Zamora ang head din ng Metro Manila Council, so ini-encourage rin ibang mga LGUs na i-adapt din itong measure na ito. Pero tanong dito, sino mag-argue kung naglalaro ka ba o hindi? Correct. Sa baha. That's why there should be, clear guidelines, no, kung paano kasi yung sentimiento ni tatay nung in-interview ni Francis is paano kung ang dating sa kanila baka mapag-initan ka pa o baka mapagkakitaan, his words. So kailangan talagang defined kung ano nga ba yung what would be considered as nagsuswimming ka sa baha. Or naglalaro. Yung swimming sa baha, hindi yan mapipigilan, ano? Kasi kailangan mong mag-move eh. Pag may mga times na kailangan halimbawa, yung actual term na ginagamit na landi, ay ginagamit sa tubig talaga, yung ganyan. Yun yung nilalandi mo yung tubig. Kung dahil talawa ba, ganon, example yun ang naglalaro sa tubig. Ayan. Okay. Pero paano kung perception kasi minsan? Yun yung nga. perception ng, uy, mukha siya naglalaro. Kaya nga it has to be, kailangan defined siya for it to be, it's for it not to be subjective, di ba? Nakadepende kung sino yung naninita. Yihi! Diba? Yung baka naman pag may yihi na, klarong-klaro naman. Yehey! Oo. Yehey! Pag may dalang goma na gulong, ayan. Maglalaro ba yun? Baka naman salbabida yun. Ano ba? Nasa beach, di ba? O binabati natin lahat po ng mga naglalaro at nakikipaglandian sa baha. Sa mga nakatutok po sa YouTube, Facebook, at sa TikTok. Si Ron Francisco, kaibigan natin. Sigurado hindi naglalaro yan sa mga baha sa Valenzuela. Isingit ko lang, Lord, kung kayo po ay napasulong sa baha at lalong-lalo na sa tingin nyo meron kayong mga open wounds, di ba ang SOP dyan, hugasan agad. Tapos over-the-counter po ang medisina for leptospirosis. Pwede rin po pumunta sa inyong mga clinics, mga public clinics po. Consult. At hindi gamot ang gin bulag. Ha? Ang kayong mga makukulit, mga Dr. Google, kala nila, hindi pa nga binubuhos yun. Iniinom pa, baliktad, oo. Nakokontra nun yung lamig at lungkot. Kaya ring infection, ibang usapan yun. Tsaka kung may naramdaman na po, pumunta na po, kung walang budget masyado sa ospital, yung sa mga, tawag dun? Health center. Health centers. Sa mga health center. May kwento rito Magtotropa daw, may isa daw tinutulak sila. Kasi hirap maglakad or tinatamad maglakad. So kumuha sila ng interior ng gulong para malaking salbabida, pang-trap.
So nilagyan nila yung tropa nila ron, so nakaganon lang. So parang tinutulak-tulak lang na parang hari ba, no? Eh, yung isa pinagtripan, in-overturn yung gulong. So lumubog sa bahay yung kaibigan nila. Paglusong daw, nag-burp yung kaibigan nila. My goodness. Kasi sabi po sa mga umiinom ngayon ng tubig baha. Sana po huwag niyong ulitin yan kung kayo po kung intentional niyo kung ginagawa. Hanap na po kayo ng ibang hobby. Okay, balikan natin yung mga, pwede pa ba tayong bumate? Bati tayo mabilis lang. May part 2 po tayo mamaya before we end the show. Si Bea Dalisay, hello po Sir Lord. Ayos na ayos po ang araw ko. Si Hey Epic naman sabi niya, yan ay taco yummy. Oy, witty. Check that. Yan ang negosyo natin. Oo, taco yummy. Gusto ko yun, ha? Kasi pag hindi masarap, taco. Yucky! Woo! Ano pa? Ito, si Carlo Colaton. Sabi niya, hi, attendance check po, Sir Lourdes at Ma'am Denise. Aba. Ito, nagsalita naman sabi ni John Centilleses. Sabi nga nila, you cannot please everybody. Kanya-kanyang trip lang naman yan. Nagkakatuwaan lang sila. Yun ang kanyang take dun sa issue nga nung 133,000 na kainan. Akala ko baha pinag-uusapan natin. Hindi, dun sa get-together ng mga friends. Pero kasi yung flexing, it's so of this this culture talaga. No? Yung flexing, kahit ano, inilakad mo nga lang, post mo yung Strava mo, di ba? Yung ginaging mo, nagmamalaki mo yun. Di ba meron nga yung sabi nila, no pic, no vid didn't happen. Correct. Parang kailangan what do you call that? I-announce mo sa buong mundo ang ginagawa mo every single day. Pero labo lang nung game eh. Ikaw na nanalo, ikaw pa magbabayad. Dapat yung pinakamalayo. Or is the point of the game ay ikaw yung makakapag-flex. Mayaman ako, ha? Ang point nga rin itong si Miss Atienza ay, hindi naman lahat na mananalo ng 1 million pesos ay pamimigay sa charity. Kayo ba pamimigay sa charity if you were given that money? Ganun. Pero sa 130,000 pesos, maraming takoyaki mabibili yan. Oo nga. At hindi mo kailangang uminom ng tubig baha. Ay, nako, wag po kayong uminom ng tubig baha. Ito, pag-usapan na lang natin ang mundo ng entertainment. Kaabang-abang po ang upcoming solo concert ng singer na si Katrina Velarde sa susunod na buwan. News 5 correspondent MJ Marfori with the details. Like a shooting star, I can go the distance, I will say. Bringing the house down. Talaga namang birit kung birit kahit pa nakaupo ang vocal supreme na si Katrina Velarde. At ang song choice niya, panglalaki. Naghahanap ba ng challenge yan? At ito nga raw magiging atake at klase ng kanyang repertoire sa upcoming solo concert ni Katrina. Kakanta pa rin po ako ng mga ng originals ko. Hindi naman po mawawala yun. Pero yung most ideal lang talaga ng concert is I'm singing men's songs, which excites me a lot. Nagbalik tanaw naman si Katrina sa kanyang talentadong Pinoy at X-Factor career noong early 2010s. Idagdag pa nga riyan ang kanyang break noon sa kapatid show na Trenderas. Taking pride din si Katrina sa pagiging una sa social media trending scene bilang si Suklay Diva noong 2013. Very most natural way ng pagva-viral kasi walang effort ba, to be honest, wala talaga akong effort nung time na yun kasi kumanta lang naman talaga ako and I just uploaded it. Tapos yun na siya. For the first time, nag-open up na rin si Katrina patungkol sa namayapa niyang music producer husband na si Mike Shapiro. Pumanaw si Mike nitong 2021. Mas nakatulong yung mag-isa lang din talaga ako that time. After that din, nagtrabaho din ako agad. Kumbaga, finace ko din yung, hindi face your fear, finace ko yung pain. Nag-guest ako sa concert ni Troy. Pagkapasok ko pa lang ng venue, niyakapagad nila ako. So, syempre si Bading. Pero life goes on at makulay na ulit ang kanyang love life, all thanks to her non-showbiz partner. Sa October 11 na ang solo concert ni Katrina sa New Frontier Theater. All right. It's time for a quick break, and as we do that, here's an update from the United States.
a little over a month away from the election. And here's a report from the Associated Press. We're here today because early voting begins in Pennsylvania over the next 2 weeks, and we need each and every one of you to go out. Just don't take anything for granted. We have to win Pennsylvania. Go out and make a plan to vote early, vote absentee, or vote in person on Election Day, but you got to get out and vote. She's a one-woman economic wrecking ball, and if she gets 4 more years, her radical agenda will smash the economy into rubble and grind your financial situation right into the dust. You can't have it. You can't have it. Kamala Harris is the tax queen, and she's coming for your money, she's coming for your pensions, and she's coming for your savings unless you defeat her in November and want to take away your guns. Remember that. Always remember that. And we will make America great again. Thank you very much, Pennsylvania. God bless you. God bless you, Pennsylvania. Go vote. Alright, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lord De Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. Alright, and the government is hopeful that rice prices will go down in the coming months. This as a full effect of tariff cuts on imported rice has yet to be felt. Mobile Journal Julie Baiza has a report. Mismong Department of Agriculture na ang nagsabi. Asahang bababa ang presyo ng bigas simula sa Enero kasunod ng pagpapataw ng mas mababang taripa sa mga imported na bigas. Tsaka bumaba din ng konti ang international price ng bigas. So pababa na yan. But the full effects, para sa akin, 5 to 7 pesos ang range. Kung 52 ngayon ang kunyari ang bigas, dapat by January nasa 48 na lang yan. Kung 50 ang bigas ngayon, 45 dapat yan by January. Sa ngayon, hindi pa raw ito tuluyang mararamdaman dahil meron pang supply ng local palay na nabili sa 30 pesos kada kilo. Pero ito ang isa pang problema. Ayon sa DA, mukhang wala na ang dalawa sa mga kumpanyang consignee ng ilan sa mga natenggang container ng bigas sa Pantalan sa Maynila. We checked that some companies, mukhang hindi na rin existing yung companies eh. But of course, we're still going to pursue the investigation. And we'll get to the bottom of this. Nasa 3 o 4 na container lang daw ang pag-aari ng mga ito sa higit 800 container vans na natenga sa Pantalan. Ang resulta ng investigasyon, tatagal pa raw ng 2 linggo. Nitong weekend, 300 container na ang nailabas sa Pantalan. Una nang sinabi ng Philippine Ports Authority na mayroon na lang hanggang katapusan ng buwan ng mga kumpanya para i-claim ang mga shipment. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Now here's a quick rundown of more stories on One News. Vice President Sara Duterte has declined to attend today's House Committee on Good Government hearing. The panel wants to know how the OVP spent its budget over the last 2 years. Duterte cited the inquiry's supposed lack of legislative focus and raised concerns over its procedures. Meantime, the VP has until today to show up at the House's plenary hearing for her office's budget next year, or it will be up to the lawmakers how much her office will get for next year. Police Brigadier General Nicolas Torre III has been promoted as acting director of the PNP-CIDG. This comes 3 months after he was appointed as Davao Region Police Chief. Torre led the service of arrest against Pastor Apollo Kibuloy, who's facing child abuse and trafficking charges. Police Brigadier General Leon Victor Rosete will be the new acting regional director of PRO 11 effective September 25. The House of Representatives has approved on second reading House Bill 10926 extending Meralco's franchise for 25 years. Meralco's current franchise will expire in 2028.
The power distributor serves 39 cities and 72 municipalities in Metro Manila, providing electricity to over 7 million Filipinos. One News and Meralco are part of the MVP group of companies. And FIVOX has confirmed a phreatic eruption at Taal Volcano's main crater early Wednesday. The steam-driven eruption released a plume of smoke up to 2,000 feet high. Alert level 1 remains raised over Taal, but residents and tourists are urged to avoid the 6-kilometer danger zone around the volcano. All right, and on to another story. Today is the last day, but some senators are pushing for another hearing regarding illegal pogos. That's as they still have many questions to ask witnesses and resource persons. Here's News 5 correspondent Camille Samonte with the highlights from yesterday's hearing. Your Honor, hindi pa ako mastermind. Masasabi ko po, isa pa akong victim. Ito ang iginiit ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go sa pagdinig ng Senado. Pero itinanggi niyang ginagamit siya ng mga sindikato sa pagpapatakbo ng mga pogo. Helpful akong tao. Kung meron man po, yun lang po. Pero sa mga activities po na ginawa or sa mga allegations po, wala pa akong kinalaman. Handa raw si Go na pangalanan ng anyay most guilty sa illegal na pogo kaya humiling siya ng executive session. Hindi na idinetalye ng mga senador ang mga isiniwalat ni Go dyan. Pero sabi ni Senador Risa Hontiveros, may isang personalidad na ibinunyag ang dating alkalde na nagtugma umano sa mga teorya ng komite. Sa pagdinig naman, paulit-ulit na tumanggi si Go na sagutin ang tanong ni Senator Joel Villanueva kung bakit ang municipal administrator na si Alexander Abrenica ang kinuha ni Go para magpatakbo sa kanyang mga negosyo. Kaya nainis na si Senador Jinggoy Estrada. Alam mo, dapat hindi Go apelyido mo, Alice Sica dapat Alice Sinungaling. Matapos ang pagdinig, ibinalik si Go sa Pasig City Jail Female Dormitory. Habang ang inakalang kapatid niya na si Sheila Go naman, binawi na ang contempt order. Kaya ililipat na siya sa kustudiya sa Bureau of Immigration. Ang isa pang sinasabing kasabwat nila na si Cassandra Leong, kinumpirmang ang ninong niyang si Dwarin Wu ang dahilan kaya nakapasok siya bilang incorporator sa Whirlwind Corporation. Namatay ma'am ko. Dito naman dumating si Mr. Duanren. Doon mo siya nakilala. Okay. At tumayo siya parang magulang mo na. Ever since. At siya ang nagpasok sa iyo sa Whirlwind Corporation. No? Yes po, Mr. Okay. Senator Sherwin, so parang ibinilin ka ni mama mo sa ninong mo kay Duanren Wu. Miss Cassandra. Parang gano'n na nga po, Mr. Chair. Humarap ding muli sa pagdinig si PAGCOR Senior Vice President for Security Raul Villanueva na unang nagpalutang na may dating PNP chief na nasa payola umano ni Go at tumulong sa kanilang makatakas abroad. Pinalagan ito ng mga dating hepe ng PNP at giniit na pangalanan ang mga ito ni Villanueva. Paglilinaw niya naman, as I have stated last Senate hearing, Madam Chair, that I considered it as rumor. In fact, I dismiss it as rumors because I don't have any confirmation at all. I don't have any verified data. Humingi rin siya ng paumanhin sa mga nadawit. Kaya hirit ni Senador Bato de la Rosa na dati ring naging PNP chief. You should have gained a lesson learned from the previous hearing that whenever meron tayong information na unvalidated, ay dapat hindi natin basta-bastang i-share dito sa publiko because it will ruin the reputation of other people. Isa pang humarap sa Senate hearing ang negosyante at nakatatandang kapatid ng dating presidential advisor ni dating Pangulong Duterte na si Michael Yang na inuugnay din sa Pogo. 1998 o 1999 pa raw nag-umpisang manirahan sa Pilipinas si Yang. Pero Chinese lang daw ang lingwaheng alam niya. Kaya may kasama pa siyang interpreter na ikinayamot ng ilang senador. I know you understand Tagalog and the Visayan language. You're making a fool out of us Filipinos here. Pag-amin niyang pinanganak siya sa Fujian, China. Wala siyang Philippine passport bukod sa Chinese passport. Pero may peking Filipino birth certificate siya.
2004 pa raw ito pinarehistro ng lolo niya para madali siyang makapagnegosyo sa bansa. Natuklasan din ni Senador Risa Hontiveros na may ibang pang pangalan na ginagamit si Yang, gaya ng Yang Jiangxin sa alien registration form niya, at Antonio Maestado Lim at Antonio Lim sa driver's license at tax identification ID niya. From changing your name and your nationality dito sa iba't ibang submissions nyo. At your convenience. Talagang for convenience. Gaya ng sinabi nyo tungkol sa lolo nyo. You're only Filipino when it benefits you. Ayon naman sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, tahimik pero mautak si Yang. Ito raw ang nagpapatakbo ng mga negosyo ng pamilya niya na naghahari-harian na raw sa Cagayan de Oro. Kumbinsido rin ang PAOK na sangkot si Yang sa Pogo. Yung Sanjan, steel, nasa kanya po, and then yung hotel and yung rice mill, lahat po ma'am nasa pangalan niya. Huling pagdinig na dapat ng Senado sa isyu ng illegal na Pogo nitong Martes, pero nakiusap ang ilang senador na ituloy pa ito sa dami ng kanilang mga tanong. Para sa 1PH, Camille Samonte, News 5. Alright, let's now head down south. Maraming mga interesting na balita. Ang mga journalists nagkaroon ng training sa mental health, no? At sa paano mag-cover ng mental health issues, at higit sa lahat, alam na ang mga magtatapat sa race for City Hall sa 2025. At kasama po natin, para pag-usapan po yan, ang ating One News Cebu Desk Editor, Dale Israel. Dale, magandang hapon. Yes, maayong hapon, Lord. And Miss, we are live here at the Harold's Hotel in Cebu City for a special briefing among journalists organized by the Department of Health, specifically on how to deal with news stories on mental health. Aside from those in Cebu, the participants of the event engaging media for health literacy are reporters from Eastern and Western Visayas. We will discuss here the right way of handling stories that deal with mental health, which is a highly sensitive topic that needs compassion and understanding. This is a 3-day media briefing with speakers coming from the University of the Philippines, the National Center for Mental Health, and psychology experts. Meanwhile, the political pot in Cebu have started to boil about a month before the filing of candidacies. We are seeing officially the cutting of ties between Mayor Mike Rama and longtime ally Vice Mayor Raymond Garcia. Both have officially signified to seek the mayoralty post of Cebu City. This has also officially drawn the lines between the 18 city councilors of Cebu City. Uminit na and both held separate announcements with their supporters. In Mandawi City, the prominent Uwano and the Cortez clans may be eyeing the City Hall in a rivalry which started way back in the 1980s. Mandawi Lone District Congresswoman Lollipop Uwano Dizon was filed with a complaint by a known supporter of the Cortezes, broadcaster Edward Ligas. Graft and corruption charges were filed against Uwano Dizon for a lot purchase in 1992, which Ligas said was disadvantageous to the city of Mandawi, who owns the portion of the lot. So Ligas, however, said the case was nothing to do with politics. But for Uwano, she said that it is a classic case of political harassment, especially when the elections are near. She is also confident that they will be able to answer the accusations. Meanwhile, another tragic incident in Toledo City, Lord Denise, a 14-year-old male teenager, was found dead at the Damon Lake. After several days, he went missing. The body of Randy Pedrosa was found floating on the lake yesterday, September 24, after he was reported missing since September 21. According to the police, Pedrosa went near the river with friends to catch spiders until they decided to take a dip on the waters. His friends said he went missing while they were swimming. His family was searching for him to no avail until his body was later on found on the lake. There are no signs of foul play as per police initial investigation on the incident. Back to you, Lord and Denise. Alright, maraming salamat, Dale. Uy, basingit lang ng tanong, Dale, kung okay lang. Sa gubernatorial naman, sino-sino mga maglalaban? May balita na ba? Well, as for the provincial officials, there are no opponent yet that has floated against incumbent Cebu Governor Gwen Garcia so far. Alright. Maraming salamat. Yan po ang ating One News Cebu Desk Editor at ang editor din po ng The Freeman na newspaper, si Dale Israel. You're still watching Afternoon Delight on One News. It's time for a quick breather. Magbabalik po kami.
September 25th, 1957. As hundreds of U.S. Army troops stand guard, 9 black students are escorted into Central High School in Little Rock, Arkansas. That happens 2 days after unruly white crowds forced the children to withdraw from trying to enter the all-white school. Decades later, one of the 9, Ernest Green, recalls the first major fight over racial integration of America's schools. It was one in which we thought we were simply exercising our right to the best education that was available in Little Rock, Arkansas. You know, lo and behold, I think we were right. 1919. President Woodrow Wilson collapses after a speech in Pueblo, Colorado, urging support for the Treaty of Versailles. The treaty officially ends World War I and sets up the League of Nations, a forerunner of the United Nations. Wilson soon suffers a massive stroke that leaves him partially paralyzed. The U.S. Senate fails to ratify the treaty. 1897. William Faulkner, considered one of the great American novelists whose works include The Sound and The Fury, is born in New Albany, Mississippi. 1931. Barbara Walters, the TV newswoman and talk show host, is born in Boston. Her career milestones range from The Today Show and 2020 to The View. You win some and you lose some, and I guess the only difference now is that I'm very happy when I get there, and I don't want to sound like the world's mellowest person, but if I don't, it doesn't kill me anymore. And 1944. The point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. Michael Douglas, movie actor and producer, is born in New Brunswick, New Jersey. Among his on-screen roles, Wall Street, Fatal Attraction, Basic Instinct, and The American President. Today in History, September 25th. Tim McGuire, The Associated Press. There is only 6 days left before the voter registration deadline. COMELEC is also deep into other preparations for the 2025 elections, as News 5 correspondent Mon Gualvez tells us. Ininspeksyon ni COMELEC Chairman George Garcia ang mga gagamiting printer ng balota para sa 2025 midterm elections. 2 malaking makina ito mula Estados Unidos na may kabuuang halaga na 600 milyong piso. Pagmamalaki ng COMELEC at ang election provider na Miru, kauna-unahan ito sa Asia na kayang mag-imprenta ng hindi bababa sa 1 milyong balota kada araw. Sa Disyembre, planong simulan ng printing ng 73 milyong balota na target makumpleto hanggang March 2025. Ang kaibahan nitong makina na to, from rolyo ng papel, nakikita nyo sa likod nyo, hanggang dulo, finish balot na siya. Walang hawak ng balot. Yun na yung output niyan. Diretso na yan sa verification kagad. The best of the technical people we have around the world, dinala namin dito para mapabilis yung instalasyon. Fully automated ang printing, kaya mabawasan din ang manpower. Pero pag-ilinaw ng COMELEC, hindi naman pwedeng pagkatapos ma-imprenta, walang intervention ng tao na makita yung mismong produkto ng makina. Yung po yung matagal. Kasi meron pong ballot verification feature tayong ginagawa. Yung nakikita ng naked eye, meron bang dent, meron bang maling kulay, mali ba yung time marks. Naka-standby pa rin daw ang National Printing Office sakaling magkaproblema. Tinignan din ng COMELEC ang 10th city sa Manila Hotel kung saan idaraos ang filing ng Certificate of Candidacy para sa mga kakandidato sa Senado at Party List mula October 1 hanggang 8. Maluwag at malaki itong bulwagang gagamitin sa filing ng candidacy para sa mga tatakbong senador at kinatawan ng party list. Katunayan, kasyang araw dito ang hanggang nasa 1,800 na katao. Pero paniniguro ng COMELEC, mahigpit nila ipatutupad ang limitadong bilang ng pwedeng isama na companion sa loob. Kahit naman tatanggapin pa rin ng COMELEC ang mga ihaing Certificate of Candidacy, may listahan daw sila ng mga individual na nakatulan ng perpetual disqualification to hold public office. Obligado raw ang komisyon na sundin ito. Ang isang tao kapag mayroong desisyon mula sa Office of the Ombudsman, lalo administratibo at perpetually disqualified to hold public office, ay amin pong kinakancel ang candidacy
Maliban na lang kung makakakuha ng restraining order mula sa Court of Appeals. Kamakailan lamang nang i-dismiss ng ombudsman si dating Babantarlac Mayor Alice Go. Patuloy din daw ang pagkasampa ng COMELEC ng misrepresentation cases sa mga nagsinungaling sa kanilang inihaing COC. Kabilang na nga rin sa mga nasampulan nito si Go dahil sa questionable niyang katauhan. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Former basketball player Raul Dilio has stepped away from the limelight to live a simpler life in Cavite. Ngayon, siya ang kilala bilang tallest longganisa vendor. Mobile Journal Amy Atienza has the story. Masarap na at malinam na. Makakalimutan yung pangalan nyo. Sabi nga nila, never judge a book by its cover. Pero sinong mag-aakala na ang dating tinaguriang higante ng Philippine television, magiging tallest longganisa seller pala? Ano? Sa height na 7'3", stand out talaga si Raul Dilio kahit saan magpunta. Nakilala dati bilang basketball player ng University of the East si Raul. Ngayon, pinili na niya ang simpleng buhay sa Imus, Cavite. Iba't ibang racket na rin ang kanyang pinasok para masustentuhan ang kanyang asawa at 2 anak. Kasi po, ang aking pangalan po ay dati pa naman po, bago po ng pandemic. Naglalako pa ako ng mga loadout, mindset, at sari-sari, lalo na naman pandemic, July, at ano pa po mga paninda, para lang po pantawin sa pamilya. Ngayon, agaw pansin siya dahil sa paglalako ng longganisa sa gilid ng kalsada. Ang siste ni Raul, kukuha siya ng halos 20 to 30 kilos na smoked garlic longganisa sa kanyang kaibigan tuwing umaga. At doon na siya magsisimulang magbenta. Pero ang kanyang mga kinikita sa isang araw, hindi rin naman daw ganoon kalaki. Pinakamataas ko lang naman po na pinapadala dito 30 kilos na longganisa. Sa 30 kilos is kapapasita pa ako ng 700 to 800, pero padalas ko po yung gastos ko sa gasolina. Sa kanyang paglalako, marami rin naman ang nakakakilala sa kanya. Ang ilan pa nga, nagpapapicture pa. Pero sa likod ng mga ngiti ni Raul, mayroon na rin pala siyang iniindang karamdaman. Hindi na po wala kabiyahe dahil po nagkaroon ako ng mga karamdaman sa aking kalusugan. Ang katawan po ay medyo nahirapan. At meron pa akong iniinda na sakit sa tagiliran na trimascular po na masakit. Sa kakulangan nga ng pondo, hiling lang daw ni Raul ng kaunting tulong para sa kanyang pagpapacheck up at gamot. So, yun lang naman po at di naman po ako alangad ng labis po. Sa akin po, gusto ko lang po na tawid yung aking pamilya sa kanila pong araw-araw pangailangan. Naging matunog ulit ang pangalan ni Raul online dahil sa agaw pansin niyang pagbebenta. Umaasa siyang maging daan din ito para guminhawa ang kanilang pamumuhay. Mobile Journal, Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita. Alright, bago tayo mag-isaw, ilang mga pabati muna sa ating mga live viewers. Melvin Yape, hi Crushy Denise. Hello. And Tito Lourdes, pa-shoutout po sa Gregas Gang, especially kay Harley Verhel. Thanks. Kung ano man ang plano nyo sa gang ninyo, basta wag lang laban sa batas. Oo. Kita din, sino pa? Ito, meron tayo si Hey Epic. Sumagot siya dun sa ating takoyaki, no? Traveling to Osaka and Tokyo by the end of December. Sana all. Try ko lahat ng takoyaki dun. Correct. Oo. Ito, sabi ni Marlon, Samurai Foods ang pangalan ng stall at Rustan. Yes, Sinasabi mo mismo. daw. Samurai Foods, kauna-unahan dun. Ito, isa na namang recommendation ni Lawrence Villanueva, bibingkang itlog ng Laguna, Sir Lourdes at Denise. Hindi ko maintindihan yung kailangan lagyan ng nakalagay suka. para bukas. Tapos partneran mo ng maanghang na suka. Sarap niyan. Kakaibang ano yan, ha? Kakaibang combination yan. And Miv, daming connected. Teka lang, sagutin ko lang to. Hello, umi-ere pa ako. Oo. Batiin mo sila after nung dalay. Oo. Sorry po.
Okay. Alex Manansalan, ang lakas yung Debbie Harry ng vibe ni Tito Ay, Denise. hello. Wow. Kilala ba si Debbie Harry? Hindi na. Hello lang. Ang lead vocalist ng bandang Blondie. At familiar ka sa mga kanta nila, I'm sure. Anyway, Isa-search ko. oras na para sa ating I Saw the Sign. Ang tawag dito ay I Saw the Signs Open Theme Edition. Kasi walang particular na tema. Okay, like ito, ang tanong, robbery proof nga ba ang bahay na ito? Okay. Sa sobrang taas ay wala nang bunanakaw ng mga Yung gate. O, kalaki naman ng wala mga awang kaakyat. sa ilalim. Hindi naman na sinabing walang pwedeng gumulong. Gumapang. Correct. Or gumapang. Galing, ha? Next. Ito. From our avid viewer, si Jessie Ilagan. Sabongero, pero hindi babaero. Ako. Wow, ha? Ano ang pipiliin mo? Oo. So yung hindi babaero, so isang manok lang ang kanyang tinutuka. Okay. Buti nga, tuka lang ang reference ko eh. Pwede pa akong gumamit ng iba, pero wag na. Wag na. Sa safe lang tayo. Ito. And this has shoppers wondering, bakit ganito ang freebie? Bakit? Modest. Magic sarap. Seryoso ba yan? Baka iba-iba pangangailangan ng mga tao, Pwedeng toiletries / kitchen needs. Sanitary napkin plus flavor Correct. sprinkle. Pero, sabi naman ang nakasulat doon sa shelf, zero irritation. Ay. Para lang po klaro ha, ang isa ay para sa pang-araw-araw na ginagamit, ang isa ay para sa kusina. Ha? Dapat ata kasama yung yung reminder doon. Okay, pag meron po kayo nakita mga gusto ko signs sabihin, at pero baka mga mawalan tayo memes, ng trabaho. Huwag po natin sasabihin yan, pero isend nyo na po sa amin sa afternoondelighton@gmail.com. Teka, pahabol lang, binabati natin si Jerwin Kamua. Happy birthday! Oy, Jerwin, paramdam ka naman. Oh. Dito dapat si Jerwin, kasama natin ngayon dapat yan. Every day dapat kasama si Jerwin. Anyway, good luck sa'yo. Jerwin, happy birthday. Happy birthday. Allahu Akbar. Hope you enjoy your day. That will do it for us this Wednesday, September 25. Maraming salamat po for watching Afternoon Delight. I'm Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lourdes de Vera. Have a delightful afternoon, everyone.